Mga kabayan, tila nagkagulo sa Senado kahapon sa pagitan ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Kiko Pangilinan. Ito ay kaugnay sa China at West Philippine Sea. Ano nga ba ang dahilan at tila nagkainitan ang dalawang senador? Eto, panoorin natin ang kanilang sagutan kahapon. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po do sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Unclose ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Samantala, sa Senado pa rin, inamin ni Senate President Vicente Tito Soto III na totoo nga ang balita at kumakalat sa social media na gusto siyang palitan bilang Senate President dahil sa aniya ay tila hindi na siya nagugustuhan ng kanyang mga kasamahan sa Senado dahil sa pagpabor niya sa mga sangkot na pinuno ng bansa kaugnay pa rin sa issue ng flood control project scam. Sino nga ba ang gustong ipalit sa kanya ng mga senador? Eto, panoorin natin ang naging pahayag ni Senator Tito Soto. Actually, I'd rather not dwell into it already. Papag-usapan yung mga said just they were merely talks. Ay sinabi niya hindi siya interesado. Sa buong majority namin na very solid. As a matter of fact, mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama pa yan. Hindi naman siguro kailangan man sa inyo. Ayaw ko naman. Hindi ba obvious? Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Ibibigay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagdedesisyon kung nais pa nitong magpatuloy sa kanilang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa patuloy na pagkwestiyon sa kapalaran ngayon ng ICI matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioners na sina dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Sa ngayon ay tanging ang chairperson nito na si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira nitong miyembro. Ayon kay Undersecretary Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos ang ICI bilang independent body at anuman anya ang nais na hilinging tulong ng ICI ay ipagkakaloob ng punong ehekutibo. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po do sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds?
Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang metes and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang metes and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Kumpirmado ang umuugong na pagtatangkang palitan sa pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III nang galing umano mismo kay Senator Loren Legarda na inalok siya ng minority na maging Senate leader. Ayon kay SP Soto, kumpiyansa at tiwala naman siya na mananatili siyang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Gayunman, ayaw nang isawalat pa ni Senator Soto kung sino ang nasa likod ng planong palitan siya sa pwesto. Umaasa naman si Senator Robin Hood Padilla na magkakaroon na ng bagong Senate leader na mula sa kanilang hanay sa minority bloc sakaling umakit na sa kanila ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, I'd rather not dwell into it already. Papag-usapan yung mga said just they were merely talks. Ay sinabi niya hindi siya interesado. Sa buong majority namin na very solid. As a matter of fact, mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka mapasama pa yan. Hindi naman siguro kailangan man sa inyo. Ayaw ko naman. Hindi ba obvious? Gagawa ng committee report ng House Justice Panel ang magiging desisyon nito sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, tatalakayin ang bawat aligasyon sa ikalawang impeachment complaint na iniendorso ng makabayan lawmakers. Kahapon natapos na ang komite sa deliberasyon sa reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Chet Nizay. Pagbobotohan ng House Justice Committee kung sufficient and substance ang dalawang reklamo. Kung insufficient and substance, hindi uusad at madidismiss na ang impeachment proceedings. Gagawa nito ng committee report ng House panel. Gayunpaman, maaring baliktarin sa plenaryo ng Kamara ang desisyon ng House Justice Committee. The committee report that we will be issuing by the Justice Committee will be subject to the approval of the plenary by at least 1/3 vote of all its members. The decision of the Justice Committee with respect to the insufficiency in substance, once it reached the plenary, can be overridden, pwedeng mabaligtad by way of at least 1/3 votes of all the members of the House. In that event, ibabalik sa Justice Committee yung committee report and we will be constrained to come up with our articles of impeachment. Nagpatuloy kahapon ang pagdinig ng Sandigan Bayan para sa mga kaso ng anomalya sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dumalo bilang saksi si Engineer Raimundo Manalo, Technical Audit Specialist ng Commission on Audit sa Mimaropa Region. Sa pagdinig, hiningi ni Sandigan Bayan 6th Division Chairperson Associate Justice Sara Jane Fernandez ang detalye ng proseso ng pag-audit sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Paglilinaw ng COA Technical Audit Specialist, ibang lugar ang pinagsurian nila sa binisita ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Setyembre noong nakaraang taon. Ayon kay Engineer Manalo, 3 metro lamang ang haba ng steel sheet pile na kanilang nasukat, taliwas sa pamantayan na 12 metro.
No show si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa pagdinig naman ng House Ethics Privilege Committee kahapon kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, tila sinandya ng batang kongresista ang hindi pagsipot sa naturang hearing. Nauna na ang nagposts sa social media si Barzaga na babaliwalain niya ang patawag sa kanya ng komite. Para kay Representative Valeriano, hindi na bago sa kanila ang ugaling ito ni Barzaga, lalo na at ganito na rin ang ipinakita nito sa nakaraang pang mga hearing ng Ethics Committee.